Ospital nagdiwang ng kanyang kaarawan ngayong araw, si Florence, ang volunteer nurse na biktima ng gang rape sa Maguindanao. Isa sa mga naging bisita niya, si Senador Cheese Escudero. Mula sa Davao City, nakatutok si JP Soriano. Cake at regalo. Ilan lang ito sa mga dumating na sorpresang handog para sa ika-22 kaarawan ni Florence, ang volunteer nurse na biktima ng rape. Ito ang kuha kay Florence ngayong araw. Halos fully recovered na siya ayon sa kanyang mga doktor, pero kailangan pa rin sumailalim sa therapy session. Ang mga nurse na mahigit 40 araw na nag-alaga kay Florence, napalapit na raw sa kanya at sa kanyang pamilya. Yes, miss namin siya. We wish her a very happy birthday. Isa si Senator Francis Escudero sa mga bumisita kay Florence. Mahigit 30 minuto rin silang nag-usap. Bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights, pag-aaralan daw nila sa Senado kung ano pa ang pwedeng magawa para mapigilan ang ganitong karahasan. Light, walang seryosong pinag-usapan, pagbati lamang sa kanyang kaarawan at pagbibigay ng assurance na ang gobyerno ay hindi titigil, lalo na sa ilalim naming komite. Ngayong linggo, i-discharge na si Florence, pero nais daw matiyak ng pamunuan ng ospital ang seguridad ng dalaga, pati na ng kanyang pamilya. We have to agree with the Department of Social Welfare and the Department of DOJ kasi they will be under the custody of these two agencies after our possible discharge. Matapos ang trahedya sa kanilang pamilya, tuloy naman daw ang buhay ayon sa ama ni Florence na nagtatrabaho bilang mananahi. Naging emosyonal ang ama ni Florence bago pa man magsimula ang panayam sa kanya. Hindi ko man po talaga mapigilan. Ganito talaga ang nararamdaman namin pamilya ngayon. Unti-unti na nagbabalik sa alaala ni Florence ang mga nangyari. Pero ayon sa kanyang ama, hindi nila minamadali si Florence. Tira namin na yun may kuan siya, may isiwalat ba o ano, yun lang hinihintay namin. Dumating din daw sa puntong nais niyang sumuko, lalo pat nang minsay may nababanggit si Florence. Minsan nga maririnig namin, gusto ko nang mamatay. Yung sa-recover na siya. Sa kabila ng pinagdaanan ni Florence, pilit niyang binabangon ang sarili mula sa malagim na karanasan at umaasa makakamit ang pinakamahalagang regalo, ang katarungan. Mula sa Davao City, JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Next year na po ikakasal si Prince William, ang panganay na anak ni Prince Charles at yumaong Princess Diana. Magaganap ang kasalan sa London. Masayang British royal family sa magandang balita. Suot ngayon ng prinsesa ni Prince William na si Kate Middleton ang engagement ring na may oval blue sapphire at mga diamonds na isinuot din ni Princess Diana noon. Magugunitang ang kasal noon ng mga magulang ni Prince William ang isa sa mga pinakatinutupang modern day wedding. Bukod kasi sa romantic, mala fairy tale daw ang love story noon ni Prince Charles at Diana na sinasabing parang isang Cinderella. 8 taon na ang nakakaraan nang magkakilala sila sa University of St. Andrews sa Scotland. Hindi naman sinagot ni Kate kung lumuhod nga ang British Prince nang tanungin siya ng, "Will you marry me?" Matapos ang appearance si Charisse, 2 pang Pinoy ang mapapanood sa TV musical na Glee. Isa sa kanila magiging regular cast member na raw. Kilalanin sila sa chika ni Lars Santiago. Sinong Pinoy ang hindi magiging proud sa performance ni Charisse sa pilot episode ng Glee Season 2? What is going on? At ngayon, isa na namang dugong Pinoy ang nasa Glee spotlight. Ang half Pinoy, half Irish na si Darren Criss. Ginagampanan niya ang role ni Blaine, isang gay student mula sa rival high school na love interest ng openly gay at Glee Club resident fashionista na si Kurt. Pumatok ng husto ang cover ni Darren ng Teenage Dream ni Katy Perry. Ayon sa co-producer ng series na 20th Television, sa unang araw pa lang, umabot sa 55,000 downloads ang nakuha ng kanta. Pinakamataas na first day sales para sa isang Glee track. Tuwang-tuwa si Katie na na-feature sa Glee ang kanyang kanta. Lalo na nang mag-number 1 sa iTunes ang cover version ni Darren. Very thankful naman si Darren. Ipinangalandakan din niya sa Twitter na siya'y dugong Pinoy. Dahil sa magandang feedback, magiging regular na raw ang karakter ni Blaine. Ayon mismo sa Glee creator na si Ryan Murphy sa interview ng pop culture site na AfterElton.com.
Bukod kina Charisse at Darren, isa pang Pinay ang mapapanood sa Glee, si Hazel Faith de la Cruz. Ito ang audition video na nagpanalo kay Hazel ng all-expense paid trip to Hollywood na may kasamang walk-in role sa Glee sa pamamagitan ng isang network promo. Sa mahigit 100 contestant na nagpadala ng video entry, wala pa sa 10 ang napili at kabilang sa mga ito ang entry ni Hazel. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. And that's the hottest in showbiz. I'll see you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Diyan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 38 araw na lamang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.